Kaya na-realize ko, hindi pala lahat ng payo ng mga matatanda ay ikabubuti mo. Kasi gaya ng mga matatandang matatalino, tumatanda rin yung mga taong bobo, dala-dala ang kanilang baluktot na pananaw at prinsipyo. Naniniwala ka ba sa sinasabi nilang experience is the best teacher? Oo at hindi. Actually, ang tawag namin dyan sa philosophy ay empiricism. Ang empiricism ay isang philosophical theory na nagsasabi na ang lahat ng ating kaalaman ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng ating senses at experiences. Doon muna tayo sa senses kung bakit hindi ako naniniwala. When it comes to our senses, truth is subjective. Halimbawa sa sense of sight, tingin mo sa akin sobrang gwapo. Pero sa mata ng ibang babae, hindi ako gwapo. Sa sense of taste naman tayo, para sa akin sobrang sarap ng matcha. Pero para sa'yo, hindi mo gusto ang lasa ng matcha. Therefore, when it comes to our senses, truth is subjective. Kung ano yung totoo sa'yo, marahil hindi totoo para sa akin. At kung ano yung totoo para sa akin, marahil yun ay hindi totoo sa'yo. And sometimes, our senses is not reliable at napakadaling madaya. Halimbawa, pag may sakit ka, di ba hindi mo magustuhan o halos hindi mo malasahan ang paborito mong ulam? Kasi may depekto ang taste buds mo sa tuwing may sakit ka. Yung akala mong amoy tae, amoy lang pala ng durian. Paghawak mo, akala mo ba to? Yun pala, biceps ko lang. Akala mo si Carlo Aquino sa malayuan. Si Eric Paulo lang pala sa malapitan. But kidding aside, again, our senses is not always reliable at minsan napakadaling madaya. Pero dun tayo sa experience. Naniniwala ka ba na experience is the best teacher? Oo. Yung experience natin ay under pa rin siya sa empiricism. Pero ako, kumpara dun sa conventional na pagkaintindi natin sa quote na yan, iba yung take ko dyan. Kasi alam mo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong maranasan na magkamali para lang may matutunan ka. Minsan, sapat na yung pagmasdan mo ang katangahan o pagkakamali ng ibang tao upang pagkunan nyo ng leksyon para matuto ka. Madalas na mali kasi ng karamihang tao ay iniisip nila na kailangan munang magkamali para lang matuto ka. Well, may mga minsan na kailangan mo talagang magkamali para masagad yung leksyon. Pero ang madalas na mali kasi sa mindset na yan, matututo ka nga, pero the damage has been done. Halimbawa, dumaan tayo sa isang kalsada at biglang nadulas ka. Hindi ko na kailangan pang dumaan dyan sa dinaanan mo para lang matutunan ko na madudulas ako pag dumaan ako dyan. Iba pang halimbawa, yung kapitbahay mong tulak at adik sa illegal na droga. At kinabukasan, bigla mong nabalitaan na nahuli siya ng mga pulis at kalaunan biglang tinumba. Hindi mo na kailangan pang tumulad sa kanya. Sapat ng pagmasdan mo ang nangyari sa kanya upang matutunan mo na masisira ang buhay mo at mapapahama ka kapag pinili mong gumamit at magtulak ng illegal na droga. Ano naman ang masasabi mo sa kasabihan na papunta ka pa lang, pabalik na ako? Sa kasabihan na yan, 50-50 ako dyan. Ako yung taong sobrang hilig makipag-usap at makinig sa mga matatanda. Pero habang nakikinig ako, ay ginagamitan ko rin ng critical thinking o di kaya sentido. Marami akong kaalaman na nanggaling sa mga profesor ko at mga mentors ko na dala-dala ko pa rin hanggang ngayon at nagagamit ko. At marami rin ako mga nakakasalamuhang mga matatanda na sobrang baluktot pa rin ang pananaw at prinsipyo. Yung tipong sobrang tanda na nga, pero sa sobrang dami ng pagkakamali nila sa buhay, hanggang ngayon hindi pa rin nagtanda. Kaya na-realize ko, hindi pala lahat ng payo ng mga matatanda ay ikabubuti mo. Kasi gaya ng mga matatandang matatalino, tumatanda rin yung mga taong bobo, dala-dala ang kanilang baluktot na pananaw at prinsipyo. I mean, don't get me wrong. Hindi naman masamang makinig sa mga payo ng mga matatanda. Pero dapat may sarili ka rin pag-iisip at marunong ka rin mag-analisa at bumalanse kung susundin mo ba at ia-apply ang mga payo nila.